Kabanata 6. Hindi mo siya kilala. Napakunot ang noo ni Maurice nang makita ang naguguluhan na mukha ni Severin. Hindi siya naniniwalang may tutulong sa kanilang pamilya sa hindi malamang dahilan. Umiling si Severin. Nakita niyo na ba ang hitsura niya? Umiling si Judith at sinabing, hindi. Sa tuwing darating siya para magpadala sa amin ng pera, kakatok siya ng 2 beses sa pinto at aalis kaagad. Hindi pa namin nakita ang kanyang mukha, at ang pinaka nakita namin ay ang kanyang likurang anyo habang nakasakay siya sa isang dekorienteng bisikleta. Hindi rin siya pumupunta sa takdang oras. Minsan ito ay sa umaga, kung minsan sa gabi, ngunit siya ay karaniwang darating tuwing ika-15 ng buwan o 16 ng buwan. Tumango si Severin. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko talaga ang pabor ng mga tumulong sa atin. Matapos tiyakin sa kanila na hindi niya malilimutan ang kabaitan ng lahat, tumigil sandali si Severin bago sinabi sa kanyang mga magulang. Huwag na kayong mamulot ng basura para ibenta, Nay. At huwag na rin kayong magtrabaho sa construction site kay. Ngayong nakabalik na ako na ang bahala sa inyong dalawa mula ngayon. Ngumiti ng mapait si Maurice. Hindi yun magagawa. 50 pa lang ako ngayon, at dapat akong tumulong na kumita ng pera habang kaya ko pa. Maraming oras para magpahinga kung sa wakas ay hindi ko na kaya. Pagkatapos ay sinabi ni Judith, tama siya. Kailangan mo ng pera pagkalabas ng kulungan. Saan tayo kukuha ng pera kung hindi tayo magtatrabaho? Saglit na nag-isip si Severin at nakangiting sinabi, magpahinga na muna kayo mula ngayon. May pera na tayo, kaya hindi na talaga kailangang mag-alala kayong dalawa. Marami pa ring pera ang naiwan sa ibinigay sa akin ng mapagbigay na lalaking iyon. Hindi ako magiging masaya kung mamumulot pa rin kayo ng basura para ibenta at magtrabaho sa construction site. Nang makita ang bahagyang nakakatakot na tingin ni Severin, ngumiti si Judith at sinabing, sige, sige. Dapat na kaming magpahinga ng kaunti ngayong nakabalik ka na. Nabayaran na rin ang perang inutang kay Easton para makahinga tayo ng maluwag. Tumingin si Severin kay Maurice, at sinabi, bukod dito, kailangan ni tatay na magpahinga. Ang kanyang mga kalamnan sa baywang ay na-strain nitong mga nakaraang araw, at magkakaroon siya ng pananakit sa ibabang bahagi ng likod. Kung magpapatuloy ito, ang kanyang kalusugan ay patuloy na lalala. Hindi ito katumbas ng halaga. Paano mo nalalaman na masakit ang likod ko? O kaya'y namamaga ang kalamnan ko? Si Maurice ay may pagtataka, dahil hindi niya binanggit ang kanyang mga sakit kay Judith. Sa katunayan, sumakit ang likod niya sa nakalipas na 2 araw, ngunit hindi siya nagpunta sa ospital dahil sa takot na gumastos ng pera. Sa huli, nagpasya siyang tiisin ang sakit sa pag-asang gagaling ito ng mag-isa. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Maurice? Galit na pinandilatan ni Judith si Maurice at tinanong, mas mahalaga ba ang pera o ang iyong kalusugan? Ano ang gagawin ko kung bumagsak ka bago bumalik si Severin? Hindi naman ganoon kaseryoso. Nagpaplano akong kumuha ng pampatanggal ng sakit sa loob ng ilang araw at ilagay ito. Awkward na ngumiti si Maurice. Dapat tumigil ka na sa pagtatrabaho sa construction site simula bukas. Tungkol naman sa bewang mo, may ointment ako dito, na pwede mo na lang ipahid. Sa tansya ko, aabutin ng ilang araw bago ka tuluyang gumaling. Ngumiti si Severin, inilagay ang kamay sa bulsa ng pantalon, at naglabas ng isang maliit na bote ng ointment, na ibinigay niya kay Maurice. Ganun ba? Haha, ang galing, kung ganoon. Makakatipid ako sa pampatanggal ng sakit. Tumawa si Maurice. Parehong masayang-masaya ang matandang mag-asawa pagkabalik ni Severin. Uminom ng maraming alak si Maurice ng gabing iyon at nakipagkwentuhan kay Severin ng matagal. Kinaumagahan, bumangon si Maurice at nag-inat ng bewang. Masakit man para sa kanya kapag naglalakad, at natuklasan niyang hindi na ito masakit. Ilang beses niyang hinawakan ang kanyang baywang at kinumpirma na wala talagang sakit. Magaling na yata ang bewang ko, Judith. Hindi na masakit. Mabilis na ginising ni Maurice si Judith. Talaga, parang himala. Sinabi mo sa akin na ipahid ko ang ointment sa bewang ko kagabi. Sa isang gabi lang ba talaga gumaling?
Medyo nahirapang mapaniwalaan ni Judith. Si Severin siguro ay may nakilala na talagang kamangha-mangha noon. Sa wakas makakapagpahinga na tayo. Napangiti si Maurice, at pagkatapos ay nagsabi, bibisita ako sa construction site mamaya at sasabihin ko sa foreman na bayaran ang sweldo ko, dahil hindi na ako pupunta doon. Sige, pupuntahan ko at tingnan kung nagising na si Severin. Lumabas tayo at kumuha ng tinapay mamaya. Oras na nating kumain ng masarap para sa almusal. Nang maisip ni Judith ang pagbabalik ni Severin, tila naging mas bata siya ng ilang taon. Puno ng mga ngiti ang mukha niya, at mukhang mas energetic siya kaysa dati. Ilang sandali pa ay bumalik na si Judith sa kwarto. Maaga talagang nagising ang batang iyon ngayon. Tiyak na lumabas siya at namili ng damit. Hayaan mo na siya, makakapagpahinga na tayo at makakapagpahinga ng kaunti kung makakahanap siya ng magandang trabaho at mapanatili ito. Bumantong hininga si Maurice at sinabing muli. Magpapahinga muna ako ng ilang araw bago tingnan kung makakahanap ako ng trabahong hindi nagpapahirap sa akin. Noong mga oras na iyon, lumabas si Severin para mamasyal sa isang parke na hindi naman kalayuan sa bahay. Ang tanawin ng pamilyar na parke na iyon ay nagdulot ng kaunting tawa. Napakalaking kahihiyan na naniniwala siyang hihintayin siya ni Lucy, nang sa huli, ang buhay ay nagbigay sa kanya ng isang bastos na paggising. Habang inaalala ni Severin ang nakaraan, isang magandang babae na nakasuot ng bulaklaking damit ang sumigaw ng sorpresa mula sa isa sa mga pavilion sa parke. Lolo, okay ka lang? Tumingin si Severin at nakita ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa lupa. Pulang-pula ang mukha ng huli, at nahihirapan siyang bumuo ng magkakaugnay na pangungusap. Nagulat din ang isang nasa katanghaliang gulang na nakipaglaro ng chess sa matanda, at bumaba siya para tingnan ang matanda. Okay ka lang dyan, Mr. Henry? Mr. Henry, sir. Agad na tumakbo si Severin nang mapagtanto niya ang nangyari. Siya ay nagdurusa ng biglaang pagdurugo ng cerebral. Determinado si Severin pagkatapos ng isang mabilis na sulyap. That's not sound good. God, ano ang susunod kong gagawin? Tama, kailangan kong tumawag ng ambulansya. Ang babaeng naka-floral dress ay napakatamis tingnan, ngunit nang marinig niya na ito ay isang cerebral hemorrhage, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Ang sitwasyon ay kontrolado pa rin. Hayaang suriin ko siya. Agad na inihiga ni Severin ang matanda sa lupa at ginamit ang kanyang mga daliri upang tapikin ang ilang mga punto sa katawan ng matanda. Muntik nang malagutan ng hininga ang matanda na si Henry Langhorne kanina, pero tila bumuti ang kanyang kutis. Napabuntong hininga pa siya, parang may natanggal sa kanya. Buksan mo ang iyong bibig at kainin ang tableta na ito. Kumuha si Severin ng tableta at inilagay sa bibig ni Henry. Eto tubig. Agad na kumuha ng kalahating bote ng mineral water sa mesa ang babaeng naka-floral dress at iniabot iyon. Matapos lunukan ni Henry ang tableta, bumalik sa normal ang kanyang kalagayan pagkaraan ng 1 minuto. Young man, just a minute ago I felt like I had one foot in death's door. Halos nawawala na rin ang paningin ko. Salamat sa pagligtas sa akin. Napatingin si Henry kay Severin na nakatayo sa harapan niya. Medyo masyadong maliit ang shirt at pantalon ni Severin, at mukhang may edad na rin siya. Iyon, kasama ang bahagyang mahabang buhok ni Severin, ay nagmukha siyang walang tirahan mula sa kalye. Ganoon pa man, inamin ni Henry na ang binata sa kanyang harapan ay nagligtas ng kanyang buhay kanina. Ayos ka lang, sir. Sa oras na iyon, ang mga bodyguard na nakaitim na suit na naghihintay sa kalye sa wakas ay nagpasya na pumunta. Tinanong ng kanilang pinuno kung ayos lang ang matanda. Okay na ako ngayon, salamat sa tulong ng binatang ito. Kinawayan ni Henry ang kanyang kamay at sumenyas na umatras ang kanyang mga bodyguard. Talaga bang nagkaroon ng cerebral hemorrhage ang lolo ko? Anong klaseng gamot ang ibinigay mo sa kanya? Sumimangot ang apo ni Henry na si Charmaine at may pagdududa na nakatingin sa binata sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa gulat niya kanina, kaya hinayaan na lang niyang gamutin ng binata ang kanyang lolo. Pagkatapos niyang kumalma, nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kanila. Maaaring ang tao ay isang manloloko.
Paano kung si Lolo ay hindi nagdurusa sa pagdurugo ng cerebral? Paano kung may ibang motibo ang lalaking ito? Pagkatapos ng lahat, ang mga Longhorn ay may mataas na katayuan sa Brookborn. Nagdududa ka ba sa aking kakayahang medikal? Kumunat ang noo ni Severin na tila hindi nasisiyahan. Gulat na gulat si Charmaine, hindi man lang banggitin ang kaunting pagkadismaya, nang kausapin siya ni Severin sa ganoong tono. She pulled a long face and faked a smile as she said, "Hindi ba ako pinapayagang magtanong kung anong uri ng gamot ang ibinigay mo sa aking lolo? Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng cerebral hemorrhage na ginagamot ng walang operasyon. Hindi ba't himala na maaari mong gamutin ito ng may kaunting pressure dito at doon, kasama ang isang tableta?" Matapos tanungin si Severin, iniunat ni Charmaine ang nakabukas na palad sa kanya at humingi ng higit pang mga sagot. "Doktor ka ba? May medical qualification certificate ka ba? Ipakita mo sa akin." Umiling si Severin, "I don't have any, and besides, I don't think they're important. What's important is na iligtas ko ang lolo mo, na ginawa ko, di ba? O mas sabik kang makita siyang patay." Tinitigan niya ito saglit bago nagpatuloy. "Hindi ako mapakali na ipaliwanag ang sarili ko sa iyo. Napakababaw ng iyong kaalaman sa mundo kung ito ang unang pagkakataon na nakakita ka ng ganito." "Ikaw," sumabog sa galit si Charmaine habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "May ideya ka ba kung sino ang kausap mo? Ni hindi kita kilala." Ngumiti si Severin ng hindi makatuwiran at sinabi kay Charmaine, "Kausap ko ang isang hindi makatwirang babae." "Why, you little..." Labis ang galit ni Charmaine na ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at galit na pinandilatan si Severin. "I swear I'll get my bodyguards to come over and teach you a lesson. You're very rude. Bakit bawal akong magtanong kung ano ang binigay mo sa lolo ko? Ito ay isang nakapagliligtas buhay na miracle pill. Sapat na ba yun para sa iyo ngayon?" Sinaman siya ng tingin ni Severin. Ang dahilan kung bakit hindi siya nag-abalang ipaliwanag ito sa kanya noong araw na iyon ay dahil nasa foul mood siya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, "Kung alam kong magpapakita ka ng ganitong uri ng saloobin sa akin pagkatapos kong iligtas ang lolo mo, siguro dapat na lang akong umatras at maghintay na tumawag ka ng ambulansya. Sa sitwasyong iyon, maaaring manigas at malamig na ang katawan ng lolo mo." "Charmaine, hindi mahalaga kung may lisensyang medikal ang binata o wala, at ang pangalan ng gamot na ibinigay niya sa akin kanina ay hindi gaanong mahalaga. Ang mahalaga ay nailigtas niya ako, kaya't mangyaring subukang makipag-usap sa kanya ng mas mabuti," nagsalita si Henry sa wakas. "Pero lolo," galit na galit si Charmaine, ngunit napapadyak lang niya ang kanyang mga paa na parang layaw na bata. "Ano ang iyong pangalan, aking kaibigan?" Nakangiting tumingin si Henry kay Severin at nagtanong. "It's Severin. Severin Fulet," walang pakialam na sabi ni Severin. "Nga pala, ang dahilan kung bakit bigla kang nagkaroon ng cerebral hemorrhage ay marahil ay dahil sa sobrang excited ka noong naglalaro ka ng chess kanina. May high blood ka, kaya dapat pumunta ka sa ospital at magpasuri. Magreseta sa iyo ang doktor ng mga gamot para bumaba ang iyong presyon, o baka maranasan mo na naman ang parehong kondisyon dahil sa huli ay nasasabik ka. Salamat sa iyong paalala, aking kaibigan. Severin Fulet ang iyong pangalan, oo. Ito ay isang magandang pangalan." Itinaas ni Henry ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pasasalamat kay Severin at sinabing, "Iniligtas mo ang buhay ko, binata, at dahil doon ay naging tagapagligtas kita. Huwag mag-atubiling ipaalam sa akin kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap. Siya nga pala, Charmaine, maaari ka bang maghanda ng $150,000 para sa ating kaibigan dito? Ito ay kabayaran para sa paggamot na ibinigay niya sa akin. Masyado kang mabait, pero ayaw ko ng pera. Hindi ko ginawa yun para sa pera nang iligtas kita kanina." Tumawa si Severin, at sumulyap kay Charmaine na nasa tabi niya lang, at sinabing, "Kontento na ako kung hindi ako tretuhin ng isang tao na parang manloloko." Isang pagtataka ang bumungad sa mga mata ni Charmaine. Ang binata sa kanyang harapan ay nakasuot ng punit-punit na damit,
ngunit tila napakakalmado niya sa harap ng $150,000. Marahil ay nagkamali talaga siya ng paghuhusga sa kanya. Hindi ba pwedeng iwan mo na lang yan? Masungit na tugon ni Charmaine matapos maalala ang ugali ni Severin sa kanya kanina. Iyan ba ang anumang paraan para makausap ang bago nating kaibigan? Sinama ng tingin ni Henry si Charmaine, nang umiti at sinabi kay Severin. May mungkahi ako, binata. Dahil ayaw mo ng pera, baka pwede kitang e-treat ng tanghalian. Sana kahit papaano ay tanggapin mo ang alok ko. Nang makita ni Severin ang sinseridad ng matanda sa kanyang harapan, alam ni Severin na magiging walang pakundangan sa kanya ang tumanggi. Tutal, nagpakumbaba ang matanda sa harap ni Severin. Sa huli, sa wakas ay tumango si Severin at sumuko. Oo naman. Medyo maaga pa kaya kung magkita tayo sa Richmond Hotel sa tanghali. Pagdating mo, ipaalam mo lang sa front desk na bisita ka ni Henry Longhorn. Ngumiti si Henry ng totoo. Got it. See you later. Tumango si Severin, saka tumalikod at umalis. Lolo, sigurado ka bang ang lalaking iyon talaga ang sinasabi niya? Lahat ba ng savant ay nagbibihis ng ganyang damit? May pagdududa pa rin si Charmaine nang tumingin siya sa likuran ni Severin. Hindi ko akalain na kung kinuha niya ang pera na inaalok sa kanya. Malamang naisip ko na siya ay isang taong may kaalaman sa medikal na nagkataong alam kung paano gamutin ang aking sakit. Gayunpaman, dapat ay may higit pa sa mga mata kung maaari niyang baliwalain ang pera. Ngumiti si Henry ng mahina bago nagpatuloy. At saka, maglalakas loob ka bang sumugal sa sitwasyong binanggit niya kanina? Paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung namatay ako sa ambulansya sa kalagitnaan ng biyahe papuntang ospital? At saka, mayroon siyang napakalakas na kakayahan. Sa wakas, kumpiyansa na sinabi ni Henry. Nakaramdam ako ng bakas ng true energy noong inilagay niya ang kanyang mga daliri sa mga pressure point ng katawan ko kanina. Tunay na enerhiya. Napabuntong hininga si Charmaine nang marinig iyon. Saglit na nabigla ang nasa katanghaliang gulang na kalaban ni Henry sa chess kanina, at sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit naging ganoon kagalang si Henry sa pakikipag-usap sa binata kanina. Let's go, Lolo. Tama na ang chess para sa araw na ito. Dalhin kita sa ospital para magpa-check up. Medyo nag-aalala pa rin si Charmaine. Tumango si Henry, at mabilis na pinaandar ng mga bodyguard ang sasakyan, at magkasama silang nakarating sa pinakamagandang pribadong ospital sa Brookbourne. Sa panahon ng check-up, tinanong ni Charmaine ang medically savvy director ng ospital, si Dr. Russell Barker. Dr. Barker, maayos ba ang utak ng aking lolo? Tiningnan ni Russell ng mabuti ang pag-scan at sinabi sa isang may pag-aalinlangan na tono, mukhang hindi ito tama. Kung makikita natin ito mula sa itaas, halata na ang mga daluyan ng dugo sa utak ni Henry ay pumutok na. Ang dugo ay lumabas, ngunit hindi gaanong, kaya ang pinsala sa utak ay medyo minimal. Ngunit ang mga daluyan ng dugo dito ay buo pa. Ano ang ibig sabihin nito? Nagmamadaling tanong ni Charmaine. Ibig sabihin ay mahimalang gumaling ang mga daluyan ng dugo pagkatapos ng pagdurugo ng cerebral. Wala akong paliwanag para dito. Paano ito nangyari? Ito ay isang tunay na himala. Bulalas ni Russell. Nagkatinginan sina Charmaine at Henry at naalala ang gamot na ibinigay ni Severin kay Henry kanina. Dr. Barker, may kailangan pa bang pansinin? Kailangan bang maospital ang aking lolo? Humingi ng kumpirmasyon si Charmaine matapos itong pag-isipang mabuti. Ngumiti si Russell at sinabing, not at all. The blood didn't affect your grandfather's cranial nerves. His blood pressure is a little high though, so I'll prescribe some medication to lower it. Ibalik mo na lang dito ang lolo mo para ma-review 1 month from now. Other than that, I don't think there will be any problems. Siya nga pala, Dr. Barker. Makakarating ba ang lolo ko sa ospital sa oras kung dumanas siya ng biglaang pagdurugo ng cerebral sa Brookhill Park? Hindi napigilan ni Charmaine ang kanyang kuryosidad at muling nagtanong. Brookhill Park. I don't think he'll make it even if he was sent to the nearest hospital.
Even by some stroke of luck he's still breathing by the time he came, he might forever remain comatose even after he received emergency treatment. And that's only if he don't suffer any other sudden medical emergencies during the ambulance ride to the hospital. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Russell. Pinagpawisan si Charmaine nang marinig yun. Mukhang may nakilala talaga tayong savant. Pagkalabas ng ospital, emosyonal na sinabi ni Henry, hindi mo dapat saktan si Severin, Charmaine. Malaki ang utang na loob natin sa kanya, at hindi ito isang bagay na mababayaran mo sa isang pagkain lang. At saka, hindi lang siya may napakahusay na medikal na kasanayan, halos tiyak na siya ay isang reclusive savant. Tumango si Charmaine. Oo, naiintindihan ko, Lolo. Hindi ko lang akalain na ang isang taong nakasuot ng ganoon ay maaaring maging isang uri ng kahangahangang doktor. Logically speaking, ang isang tulad niya ay hindi kapos sa pera, tama. Hahaha, humalaklak si Henry. Ang mga savant na tulad niya ay malamang na itinuturing ito bilang pagsasanay. Labis na napukaw ni Severin ang kanyang pagkamausisa. Pagsasanay, nagsalubong ang mga kilay ni Charmaine at tila naguguluhan. Ang pagsasanay sa isip ay isang paraan din ng pagsasanay. Maaaring piliin ng mga mahuhusay na reklos na manatili sa isang lungsod at panatilihing mababa ang profile. Maaaring may mga taong marunong na makakita sa maraming bagay. Anyway, ang mga iniisip ng mga ganoong reclusive savant ay hindi isang bagay na kayang malaman ng mga ordinaryong tao na tulad natin. Humalaklak si Henry, at pagkatapos ay matapang na sinabi. Ang dahilan kung bakit tayong mga Longhorn kung nasaan tayo ngayon ay hindi maliit na bahagi dahil sa isang savant na tumulong sa atin noon. Napaisip si Charmaine matapos marinig iyon. Sa sandaling iyon, dumating na si Severin sa labas ng isang bangko. Kumunat ang noo niya nang tingnan niya ang purplish gold bank card na iniwan sa kanya ni Old Waco. Sinabi ng matandang Waco na maraming pera sa loob ng account, at hindi niya alam kung magkano ang nasa loob. Sinabi rin niya sa akin na kailangan kong bumisita sa Draco Dios Island sa ika-15 ng Agosto para sa tadhana o isang bagay na tulad nito. Well, mayroon pa ring higit sa isang buwan hanggang doon. Habang hinahaplos ng mga daliri ni Severin ang Draco Dios ring na ibinigay ni Old Waco sa kanya, ang mga labi nito ay napangiti at dirdiretsyong naglakad papasok sa bangko. Security. Security. Bakit walang security sa trabaho nila? How could you let someone with such punit clothes in here? Ganito ba ang klase ng establishment na pinapapasok din ng mga palaboy? Sus, nakakaamoy ka. Ang baho ng kahirapan ng taong ito mula sa 1 milya ang layo. Nakailang hakbang pa lang si Severin nang sinisigawan ng isang ginang na may suot na magarbong alahas ang security guard na mukhang naiinis. Lumapit ang security guard, awkward nang umiti kay Severin, at sinabing, Sir, please leave if you have no business here. Sumeryoso ang mukha ni Severin. Tumingin siya sa security guard at bumawi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit ako papasok kung wala akong negosyo dito? Napatingin ang security guard sa ginang at muling bumaling kay Severin. Pakiramdam niya ay naipit siya nang magtanong, kung gayon, anong uri ng negosyo ang mayroon ka dito? Ipinakita ni Severin ang kanyang bank card at sinabing may matagumpay na ngiti, narito ako para mag-withdraw ng pera. I see, there's a self-service ATM over there. Ngumiti ang security guard. Sinabi ni Severin na may pagkadismaya. Ngunit paano kung gusto kong mag-withdraw ng 100,000 o 200,000? Kakayanin ba ng ATM ang napakalaking kahilingan? Nag-aalala ako na baka walang sapat na pera sa ATM. Haha, nakakatawa. 100,000 o 200,000. Hindi ako sigurado na ang account na nakalink sa iyong card ay may ganoong halaga ng pera. Sarkastikong sabi ng ginang nang marinig iyon. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, tiningnan niyang mabuti ang card na nasa kamay ni Severin. Anong klaseng card iyan? Hindi pa ako nakakita ng ganyan dati. Ito ba ay isang membership card na kinuha mo sa gilid ng kalsada? Oo, alam ko, malamang na isa ka sa mga mula sa Looney Beans. Anong nangyayari dito?
Noon ay dumating ang manager ng bangko at casual na nagtanong tungkol sa sitwasyon. Nag-i-issue ba ang inyong bangko ng ganitong uri ng card? Ang batang ito dito ay nakasuot ng mga sira-sirang damit, ngunit ang sabi niya ay gusto niyang mag-withdraw ng ilang daang libo. Mayroon ba siyang ganoong kalaking pera? Hoy, lahat, tingnan niyo dito. Ang tandang ito ay sinusubukang magpanggap na parang siya ay isang malaking shot sa pamamagitan ng pag-wave sa paligid ng isang card na malamang na kinuha niya mula sa basurahan. May kasamang 2 bodyguard ang ginang, at napakalakas ng kanyang mga sigaw na nakakuha ng atensyon ng halos lahat ng naroon. Si Severin, gayunpaman, ay wala sa mood na libangin ang kanyang kalokohan. Siya ay humakbang pasulong, at hinampas ang babae sa mukha, at sinabing, "Sampal, maaaring medyo itim ang aking damit dito at doon, ngunit ako ay 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa isang taong may pusong kasing itim ng sa iyo." Laking gulat ng ginang, at hindi makapaniwala na sinampal siya ni Severin. Maya-maya pa, nagsimulang kumabog ang dibdib niya dahil sa galit, at tinuro niya si Severin sabay sabing, "Sinampal lang ako ng bastard na yun. Damn prick, don't you know who I am? Hindi ko kailangan malaman kung sino ka para sampalan ka." Nakangiting ngumisi si Severin at may mapang-asar na mukha, na para bang tumitingin sa isang payaso. Kung ang mga pinakamataas na individual tulad ng 4 na mahusay na bayani sa digmaan ay ibinatay ang kanilang mga aksyon sa kanyang kalooban, wala siyang dahilan upang matakot sa ilang mayamang babae mula sa isang maliit na lungsod. Are you trying to get yourself beat up? She's the wife of the East Shine Group's president, Preston Kingsley. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob na sampalan siya? Ang 2 bodyguard ay agresibong sumugod. Sa isang matangkad at matatag na figure, mayroon silang nakakatakot na kalmado sa kanilang mga mata at tila talagang sanay sa pakikipaglaban sa kamay. Ang East Shine Group. Mukhang nabigla si Severin, ngunit nakita niyang agad siyang ngumisi at sinabing, "Hindi ko narinig iyon." "Ikaw ang humihingi nito." Nagkatinginan ang 2 bodyguard, humakbang pasulong, at sunod-sunod na sinuntok si Severin. Gayunpaman, itinaas ni Severin ang kanyang paa at naghatid ng 2 magkasunod na sipa sa magkabilang bodyguard. Tuluyan na silang bumagsak sa lupa habang nakahawak sa dibdib sa sakit. Ang mayamang babae ay pinananatili ang kanyang mapagmataas na ekspresyon sa buong panahon, ngunit nang makita niya ang 2 bodyguard na bumagsak sa lupa at nahihirapang bumangon, siya ay natakot kaya napaupo siya sa lupa at sumigaw. Siya ay, sinasalakay niya kami. Itikong mo yang bibig mo o sisipain din kita." Itinaas ni Severin ang kanyang paa, at natakot ang babae na isara ang kanyang bibig. Nanginginig din ang magkabilang paa niya. Makalipas ang ilang segundo, nagsalita si Severin na may kakaibang ekspresyon. "Oh, hindi mo ba sinabi na ikaw ang asawa ni Mr. Preston Kingsley, ang presidente ng East Shine Group? Paano mo ipapahiya ang iyong sarili ng ganito? Nakakahiya." "Oy, sa lahat, tingnan nyo." Binasa niya ang sarili sa lobby ng bangko. Siguradong isa siya sa mga galing sa mga basura. Ibinaba ng ginang ang ulo at nakitang basang-basa ang kanyang palda. Naiihi na niya ang sarili dahil sa takot. Ako. Nakaramdam siya ng labis na hiya at galit na gusto niyang tumayo at tumakas sa eksena, ngunit kasi simula pa lang niyang bumangon nang ang titig ni Severin ay nakatakot sa kanya at muling maglupasay. "Ha. Nagtawa na ng ilang mga nanood matapos makita ang babae na basa ang sarili sa takot. Ang manager kanina ay nagulat sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at agad na hinanap ang branch director ng bangko. Maya-maya, lumapit ang isang lalaking nakasuot ng gold-rimmed eyeglass. "Siya po yun, sir. Siya po ang nanggugulo dito." Ang babaeng manager ay nakatayo na medyo malayo kay Severin at itinuro ito sa takot. Mukhang nagalit ang direktor ng sangay noong una, ngunit nang makita niya ang bank card sa kamay ni Severin, nakaramdam siya ng matinding takot anupat nang inig pa siya. "Isang violet gold card?" Napatingin si Severin sa lalaki. "Sineseryoso ba ninyo ang isang taong nauutol na maging presidente?" Sinikap ng direktor ng sangay na kumalma ang lahat at sinabi kay Severin, "Hello,
Sir, welcome sa aming babangko. Maaari ba akong magkaroon ng karangalan na paglingkuran ka ng personal? Sir, ano itong violet gold card na sinasabi mo? Bakit hindi ko ito narinig dati? Kanina ko lang narinig ang black card. Alam ng babaeng manager na may kwento sa likod ng card matapos makita ang nakakaakit na kilos ng branch director. Of course, you haven't. You cannot even if you want to. Wala pang 10 sa mga card na ito ang nai-issue ng ating bangko, at bawat isa sa kanila ay nasa kamay ng mga makapangyarihang tao. Hindi ito ang uri ng bagay na maaari mong pag-aari dahil lang sa ikaw ay mayaman. Kahit na ang mga may net worth na bilyon-bilyon ay hindi kinakailangang magkaroon ng pribilehiyong sabihin sa manager ng sangay na iyon, ang direktor ng sangay. Nang marinig ito ng babaeng manager ay nanghina ang kanyang mga paa at muntik na siyang matamba sa lupa. Ang violet gold card ay ang pinakamataas na antas ng bank card na inisyo ng kanilang punong tanggapan, at mayroon lamang 10 tulad ng mga card na umiiral, ngunit isa sa mga card na iyon ay nagkataong lumitaw sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn. Natigilan sandali si Severin, saka muling sumimangot. Fucking hell! Talaga bang naglalaman ito ng ganoon kalaking pera? Sinabi sa akin ng matandang geezer na iyon na may ilang pera sa card para gastusin ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. 10 lang ang umiiral. Kahit na ang mga may net worth na bilyon ay maaaring walang pribilehiyong magmamay-ari ng mga ito. Matapos marinig ang mga pahayag na iyon, muling umihi ang babaeng umihi sa kanyang sarili na parang na short-circuited ang mga neuron sa kanyang utak. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwala na maaaring magkaroon ng ganoong kalaking pera ang isang magulo at parang palaboy na binata na nakasuot ng pagod na damit. Tumangala siya sa direktor ng sangay at sinabi sa kanya, malamang nagkamali ito, di ba? Sino ang nakakaalam kung peke ang bank card na iyon? Baka pareho lang ang hitsura nito. Sa tingin mo ba ay maaaring magkaroon ng ganoong card ang isang tulad niya? Karapat-dapat ba siyang magkaroon ng ganoong card? Agad na kumunat ang noo ni Severin pagkarinig nun. At anong uri ng tao ang sa tingin mo ay sapat na para magkaroon ng ganoong card? Isang tulad mo. Ang babae, bagamat medyo ayaw pa ring tanggapin ang nangyayari, ay tumahimik nang maalala kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Malamig na sinabi ng direktor ng sangay ng bangko, isang beses lang akong nakakita ng katulad na bank card, at nagkataon lang iyon. Sino ang magkakaroon ng oras na magpapeke ng card na ito at subukang linlangin tayo? Pagkasagot sa babae ay bahagyang yumuko ito in a sycophantic manner at ngumiti kay Severin. Sir, maaari ba akong magkaroon ng karangalan na personal na pagsilbihan ka ngayon? Tanungin mo lang ako kapag kailangan mong gumawa ng anumang mga transaksyon sa hinaharap. Sa katunayan, ang tagapamahala ng bangko ay may sapat na pag-aalinlangan sa kung ang bank card ni Severin ay tunay, ngunit mas alam niya kaysa makipagsapalaran sa pagkakataong ang card ay peke. Kung mali ang kanyang hula at sa huli ay na-offend niya ang may-ari ng card, halos tiyak na masisibak siya sa kanyang trabaho. Higit pa rito, magiging madaling malaman kung peke ang card o hindi. Mabubunyag ang katotohanan bago pa man magsimula ang anumang transaksyon, at magkakaroon pa rin ng oras para habulin niya ang mapanlinlang na tao. Well, ang bagay ay, hindi ko alam kung gaano karaming pera ang nasa loob ng card na ito. Ibinigay ito sa akin ng iba, at pumunta ako dito dahil gusto kong suriin ang balanse. Habang nandoon ako, gusto kong ilink mo ang numero ng aking cellphone upang ma-activate ang serbisyo ng SMS notification. Iyon ay magiging mas madali para sa akin na suriin ang balanse kung kailan ko gusto. Ang kawalang interes ni Severin ay halos nagpasindek sa lahat ng naruroon. Kailangang peke ang bank card na iyan, di ba? Sinong bobo para bigyan siya ng ganyan? Lihim na natuwa ang mayamang babae sa narinig at agad na tumayo. Naglabas ka lang ng sarili mong kasinungalingan. Gayunpaman, sinampal siya ni Severin gamit ang likod ng kanyang kamay. Siguradong marami kang kalokohan na sinasabi. Ikaw, sinampal mo na naman ako.
Mas naagrabyado pa ang babae kaysa kanina. Muli siyang tumingkayad sa lupa at nagsimulang umiyak, na nananangis na si Severin ay walang etika at walang pag-aalinlangan sa pananampal ng mga babae. Sige, sir, sumama ka sa akin. Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo, please? Gayunman, ang direktor ng sangay ay lubhang magalang. Ang pangalan ko ay Severin Fulet. Napakagwapo, kapansin-pansin, at katangi-tangi. Ang isang pangalang tulad niyan ay halos tiyak na magtutulak sa iyo sa mas mataas na antas sa buhay. Ilang minuto lang ay lumabas na si Severin. Narito ang aking business card, Mr. Fulet. Kung may kailangan ka sa hinaharap, mangyaring makipag-ugnayan sa akin. Isang karangalan, at isang malaking kasiyahan ang paglilingkod sa iyo. Sinundan ng branch director si Severin palabas at mas lalo pang yumuko kaysa dati. Mr. Fulet, narito rin ang business card ko. Mag-tea tayo kapag libre mo. Pwede ka ring pumunta sa bahay ko para kumain kung gusto mo. Sinundan din siya ng magandang manager mula sa likuran. Mukhang desperado na siya at halos hindi na niya inanyayahan na magpalipas ng gabi sa kanya. Hindi pa umaalis ang mayamang babae at ang mga bodyguard niya kanina, at napatulala siya nang makita niya ang uri ng ugali ng manager at branch director kay Severin. Tila walang duda, kung gayon, na ang bank card ay kailangang totoo. Pagkaalis ni Severin sa bangko, tiningnan niya ang card na nasa kamay niya at ngumiti ng pilit bago tumingala sa langit at sinabing, "Matanda, baliw ka talaga, di ba? Ang pera sa loob ng account ay halos parang kaban ng bansa. At sinabi mo sa akin na konting pera lang yan. Pinaglalaroan mo ba ako? Halos ma-stroke ako sa loob." Alam ni Severin na kailangang may pera sa account na nakalink sa bank card na iyon. Pagkatapos ng lahat, si Old Waco ay isang savant. Ang hindi inaasahan ni Severin ay ang dami ng mga zero. Matapos pag-isipan ang kanyang susunod na galaw, nagpasya si Severin na magpagupit, pagkatapos ay mamili ng ilang damit para makapagbihis siya ng mas mahusay kapag nananghalian siya kasama si Henry sa Richmond Hotel mamaya. Kung tutusin, si Henry ay maliwanag na isang tao mula sa mas mataas na antas ng lipunan, at hindi rin nararapat na bisitahin ang hotel kung siya ay nakadamit ng gaya niya noon. Nang maputol na ang mahaba at magulo niyang buhok, si Severin ay nagmukhang mas gwapo ng kaunti kaysa sa dati, dahil ang kanyang nililok na mukha ay hindi natitinag, habang ang kanyang maiksing buhok ay nagbigay sa kanya ng isang buoyant at nakakapreskong hitsura. Ang kailangan lang ngayon para maging isang mag-ara na debonair ay isang pares ng disenteng damit. Tiningnan ni Severin ang sarili sa pamamagitan ng refleksyon sa entrance ng tindahan at hindi niya maiwasang mambola sa sarili. Nang malapit na siyang mamili ng mga damit, nakita niya ang isang babaeng naka-helmet na nakasakay sa isang electric bicycle papunta sa isang malapit na residential area. Nang makita ang kanyang likurang anyo, itim na buhok, at ang disenyo ng dekoryenteng bisikleta, biglang natauhan si Severin. Siya na. Tunay nga, ito ay walang iba kundi ang babaeng nakita niyang nagpapadala ng isang sobre na may pera sa kanyang bahay noong gabing iyon, siya rin ang lihim na tumutulong sa kanyang mga magulang. Kaagad siyang nagudyok sa pag-usisa na alamin ang pagkakakilanlan ng babae, pati na rin ang dahilan kung bakit tinutulungan nito ang kanyang pamilya. Nang makitang papasok na siya sa komunidad, agad siyang sinundan ni Severin mula sa malayo. Medyo luma na ang kapitbahayan doon, at pagkatapos ay parada ng babae ang kanyang electric bicycle sa ibaba, hinubad niya ang kanyang helmet at hinayaan ang kanyang buhok. Napanganga si Severin sa magandang buhok at side profile ng babae, dahil bahagyang nagulat siya nang makitang isa itong napakagandang babae. Nako, hindi niya maalala kung sino siya. Dati niyang iniisip kung kamag-anak ba siya o dati niyang kaklase, ngunit mukhang hindi yun ang nangyari. Nagmamadaling umakyat ang babae na may dalang maliit na cake. Palihim na sumunod si Severin nang hindi gumagawa ng ingay. Pagkarating ng babae sa ikatlong palapag, binuksan niya ang pinto ng kanyang unit at pumasok. "Celine, I'm back. Nagdala ka rin ng cake." "Oo, may cake. Salamat, nanay," sabi ng parang bata na boses mula sa loob ng unit, at malamang na anak ng babae ang bata.
Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabigo si Severin matapos malaman na may anak na babae ang kabilang partido. Ang ganda talaga ng babae, at pakiramdam ni Severin na halos walang bahid ang kagandahan nito nang masulyapan niya ito sa gilid kanina. Bilang karagdagan, siya ay nagkusa na tulungan ang kanyang mga magulang sa loob ng maraming taon, na nagpapakita na siya ay mabait ang puso. Kung single lang siya, iisipin ni Severin na pakasalan siya at bigyan siya ng kaligayahan. Sa kasamaang palad, tila mayroon na siyang anak na babae na mga 3 o 4 na taong gulang. Pagpasok ng babae sa kwarto ay hindi niya isinara ang pinto dahil may bitbit itong isang buong bag ng gulay kasama ang cake. Ikanawit lang niya ang pinto gamit ang kanyang paa upang subukang isara ito, ngunit nanatili ang isang kasing laki ng daliri na puwang dahil hindi ito tuluyang nakasara. Tumayo si Severin sa labas ng pinto at tumingin sa pagitan upang subukang makita ang mukha ng babae, dahil baka maalala niya kung sino ito kapag nakita niya ito sa harap sa halip na sa gilid lamang. Lumabas ang babae mula sa kusina pagkatapos maglagay ng mga gulay doon, at tinapik niya ang ulo ng kanyang kaibig-ibig at bilog na mukha habang sinasabing, "Nakalimutan ko ang iyong kaarawan dahil naging abala ako kamakailan. Dahil day off ko ngayon, naisip kong maaari kitang bigyan ng isang espesyal na pagdiriwang ng kaarawan at bilhan ka ng cake para makabawi sa iyo. Masaya ka bang marinig iyon?" "Ako nga, salamat, nanay." Puno ng ngiti ang mukha ni Celine, ngunit hindi nagtagal ay sumimangot siya at nagpout. She asked coquettishly, "Kailan babalik si tatay, inay? Kailan kaya siya makakakain ng cake kasama natin?" Ang ngiti sa mukha ng babae ay dahan-daw ang nawala nang marinig niya iyon, ngunit kalaunan ay muli siyang ngumiti at sinabi sa maliit na batang babae sa kanyang harapan. "Hindi ba sinabi ko sa iyo na ang iyong ama ay umalis upang kumita ng maraming pera? Ang mga bagay ay magiging mas mabuti para sa atin kapag siya ay kumita ng maraming pera." Kabanata 10. Bahagya itong pinag-isipan ni Severin bago tuluyang nagpasyang lumapit sa pinto at kumatok dito. "Sino ito?" Napakunot ang noo ng magandang babae nang marinig ang katok sa pinto at agad na naglakad. Tinitigan niyang mabuti si Severin at tila nalilito sa pag-iisip. "Hi, pwede ko bang itanong kung sino ka?" Tanong ni Severin sa seryosong tono habang nakatitig sa napakagandang babaeng nasa harapan niya. "Ako ang dapat magtanong sa'yo niyan. Tutal ikaw naman ang lumapit sa akin." Ngumiti ang babae at humalukip-kap. Hindi kayang ilarawan ng mga salita lamang kung gaano kaganda ang ngiting iyon. Kumunot ang noo ni Severin at sinabing, "Nako, Severin Fulet ang pangalan ko. Gusto kong malaman kung sino ka at kung bakit mo tinutulungan ang mga magulang ko sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pera buwan-buwan. Tinatawag mo ang iyong sarili na kaibigan ko, ngunit hindi ko talaga maalala na may kaibigan akong tulad mo." He had this feeling at the back of his mind na medyo pamilyar ang babaeng nasa harapan niya kaya lang hindi niya maalala kung sino ito. Para sa kadahilanang iyon, nagpasya siyang tanungin siya minsan at para makakuha ng sa ilalim nito. Marahil ay kaklase niya ito sa high school o isang katulad nito. Kaya naman, mauunawaan na hindi niya ito makilala dahil ilang taon na silang hindi nagkikita. Nang marinig ng magandang babae sa harapan niya na Severin ang pangalan niya, agad na napawi ang ngiti sa mukha nito. Tila may nag-aalab na galit sa kanyang mga mata, dahil nagsimula itong mamula habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Sa huli, sa wakas ay ipinikit ng babae ang kanyang mga mata, at huminga ng malalim, at nakontrol ang kanyang emosyon bago muling imulat ang kanyang mga mata. Itinulak niya si Severin pabalik, lumabas ng bahay, at sinabi kay Celine sa loob, "Pwede bang patawarin mo ako saglit, sweetie? Kailangan kong makausap ang lalaking ito." Agad niyang isinara ang pinto. "Magkakilala tayo." Natarante si Severin nang makita ang reaksyon ng babae. Pilit niyang inaalala kung sino siya, ngunit walang epekto. Nagtaka ito kung bakit nakatingin sa kanya ang babaeng iyon na medyo nakakamatay ang tingin. "Hehe, I didn't expect you to release so early. Akala ko may 5 taon ka pa bago kanila palayain." Ngumiti ang babae na tila nanunuya sa sarili at saka biglang nagtaas ng kamay para sampalan si Severin. "Baliw ka.
Ito ay malamang na isang nakakondisyon na reflex na naging dahilan upang hawakan ni Severin ang kanyang braso sa sandaling iunat niya ang kanyang kamay. What's gotten into you, woman? I honestly can't remember when we last met, but I am definitely not a jerk. Napagkamalan mo ba kung iba? Hindi. Ikaw, sigurado, makikilala kita kahit masunog ka sa abo. Mariin ang tingin ng babae kay Severin sa kabila ng mahigpit nitong paghawak sa braso nito. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Diane Shanahan, ang babaeng sinira mo ang buhay. Ako si Diane Shanahan, hindi magiging ganito ang buhay ko kung hindi dahil sa iyo na irresponsibleng bastard. Diane Shanahan, pinag-isipang mabuti ni Severin ang pangalang iyon, ngunit hindi pa rin niya alam kung sino ito, o nang may nakilala pa siyang may ganoong pangalan. Gayunpaman, medyo pamilyar sa kanya ang mukha niya. I swear, I don't know who you are, and I can't remember where we met. Wala akong natatandaan na kahit sino sa mga kaklase ko o kakilala ko na may pangalang Diane. Binitawan ni Severin ang kanyang kamay, at nagpatuloy. Sabihin mo sa akin kung gaano karaming pera ang ibinigay mo sa aking pamilya sa mga nakaraang taon at babayaran ko ang lahat sa iyo. Nakakatawa, nakakatuwa talaga. Natawa si Diane sa kawalan ng pag-asa at umatras ng 2 hakbang. Tumulo ang luha sa kanyang mukha habang sumisigaw. Magbabayad ka, kaya mo pa bang magbayad? Ano ang gagamitin mo para ibalik sa akin? Paano mo ibabalik sa akin ang kabataan ko? Paano mo babayaran ang lahat ng pinaghirapan ko sa nakalipas na ilang taon? Hindi nakaimik si Severin, ngunit ramdam niya na nakaramdam siya ng matinding dalamhati. Malinaw na totoo ang kanyang mga luha, at hindi rin siya nagpapanggap. Masyado kang emosyonal ngayon, kaya mas gugustuhin kung hindi na lang kita kausapin kapag nasa ganitong kalagayan ka. Mag-uusap tayo kapag kumalma ka na. Walang magawang tumingin sa kanya si Severin. Hindi niya alam kung paano siya aaliwin, kaya sa wakas ay nagpasya siyang maglakad pabalik. Huhuho. Pagkaalis ni Severin, yumuko si Diane sa lupa at walang magawang umiyak. Lingid sa kanyang kaalaman, dahan-daang bumukas ang pinto at sumilip ang batang babae sa loob. Nang makita ni Celine ang humihikbi na si Diane, lumabas siya at iniunat ang maliit niyang kamay para hawakan ang kamay ni Diane. Why are you crying, Mom? Nabuli ka ba ng lalaking iyon? Ayan, ha, don't cry, Mom. Naluluha si Celine habang nagsasalita. Iniangat ni Diane ang kanyang ulo, at pinunasan ang kanyang mga luha, at tuluyang hinawakan ang ulo ni Celine habang sinasabing, okay, Celine. I won't cry. You shouldn't cry too, okay. Okay. Masunurin namang tumanggo si Celine. Celine, mismo na ba talaga ang tatay mo? Hindi naiwasang magtanong ni Diane nang tingnan niya ang kanyang kaibig-ibig na anak na babae. Tumanggo si Celine. May mga tatay ang ibang anak, kaya gusto ko rin ng tatay. Ayokong maging anak na walang ama. Nang marinig iyon, tumayo si Diane, muling huminga ng malalim, at sinabi kay Celine, paano kung manood ka ng TV? Babalik din ang tatay mo. Sunduin ko siya mamaya at ibabalik ko siya. Maaari tayong magdiwang ng iyong kaarawan ng magkasama at kumain ng cake. Gusto mo ba iyon? Totoo ba iyon? Nang marinig ni Celine ang sinabi ng kanyang ina, nanlaki ng husto ang kanyang malalaking mata sa sandaling iyon at tuwang-tuwang ipinalakpak niya ang kanyang maliliit na kamay habang nakapransang. Oo, babalik na si Itay sa bahay. Bibilhan niya ba ako ng laruan? Gagawin niya. Bibili siya ng maraming laruan. Nakaramdam si Diane ng kirot sa kanyang puso. Siya ay nagsisinungaling sa kanyang anak na babae noon pa man, na sinasabi na ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang lugar upang kumita ng malaking pera upang makabalik ito at bilhan siya ng maraming laruan. Mukhang inaabangan talaga ni Celine ang pagkakaroon ng ama sa tabi niya. Okay, Celine, I'll go find your father soon. You just stay home and watch TV, okay? Binuksan ni Diane ang telebisyon para kay Celine at isinara ang pinto pagkaalis niya. Diane Shanahan, him. Diane Shanahan, damn it. Sino itong Diane Shanahan? Naglalakad si Severin sa kalsada na may pagtataka sa mukha.
Napakamot siya ng ulo ngunit hindi niya maalala kung sino si Diane Shanahan. Baliw ba ako? Mapait na ngumiti si Severin at kalaunan ay sinabing, I don't think so. Malamang may nakilala lang akong baliw na babae. Biglang huminto ang isang Audi A4 sa unahan ni Severin. Matapos igulong ng taong nasa loob ang bintana, isang magandang babae na maikli ang buhok ang damilat at tumingin kay Severin. Severin, ikaw talaga. Queen Jansen, mula sa kolehiyo. Sandaling natigilan si Severin, at mabilis niyang naalala na kaklase pala ang babae noong college days niya. Lumingon ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan at ngumiti kay Severin. Matagal na, Severin, hindi napigilan ng mga kaklase namin ang pag-uusap tungkol sa nangyari sa iyo. Wala sa amin ang umasa na ang isang nangungunang estudyanteng tulad mo ay makukulong. At nakakagulat pa na makitang napalaya ka kaagad. Dapat ay nakatanggap ka ng pinababang sentensya pagkatapos mong kumilos doon. Pagkatapos, nag-isip sandali ang lalaki at idinagdag, 5 taon na, tama ba? Sok, 5 mahabang taon, hindi ko man lang maisip. Paano pala ang lasa ng pagkain sa bilangguan? Ikaw lang sa klase namin ang nakaranas nito, kailangan mong sabihin sa amin kung ano ang lasa.